And Facebook Live na tayo. If my people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. We bow and we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land.
Welcome po to our daily devotion and mentoring. Thank you po, Brother Van Perfecto, for arranging our music video. Welcome din po sa lahat ng ating mga ka-CBCM sa iba't ibang probinsya. Welcome po kayo. And to all our pastors and friends out there who are watching live via Facebook, welcome po. Ngayon naman po, let us start our mentoring by a worship to be led by Sister Hannah Shield Balanda of CBCM Worship Team Bicol. Magandang gabi po sa natin lahat. Bago pa tayo magsimula ay may iba tayo na po ako mula sa aklat ng ng mga Diyos ay pasalamat. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kaninuman. Itong Panginoon ang kanyang pag-ibig ay mamalaging panghabang. Because you are forsaken, I must accept you are there. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and broke again. I'm forgiven. Because you are forgiven, I must accept you were the best. I'm alive, the spirit in me. Because you died and rose again. Amazing love, you might be for that for me. Amazing love, it's my joy to honor you. All life, I adore you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You are forgiven. I'm alive. Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, that you might be alive for me. Amazing love, it's my joy to honor you. Amazing
I don't know. You are my, you are my, you are my, Jesus, you are my. In all that I want, in all that I don't know, in all that I don't know. Wala kang katulad hindi bago sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa'yo namin pinabalik ang lahat ng salamat at pagpapagod. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, CBCM Bicol, for that wonderful worship. Now, let's go to our daily devotion to be led by our pastor from Quezon, Pastor Pecto Domingo. Thank you, Bicol CBCM worship team, for that wonderful worship. Now, let's go to our daily devotion to be led by our pastor from Quezon, Pastor Pecto Domingo. Uy, ano? Halika rito. Hello? Tayo. Hindi ako makakonect. Hindi ako makakonect. Paano? Paano? Paano ako makakonect? Hello? Okay na. Okay, nakita na ako. Hindi. Ikaw na. Tapos mo. Hello? Okay na. Ah, Magandang hapon sa inyong lahat at isang pribileyo sa akin na makapag-share ng Word of God sa ating lahat. At nais ko pong i-share sa inyo patungkol sa pinamagatang fight the good fight of faith. Sa Bible, sa aklat ng Matthew chapter 6, basahin ko lang madali, no? Verse 3, ang sabi rito, sino man nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit wala namang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita na bagay na umahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at pagbibintang. Mahilig din sila na makipagtalo sa mga liko, ang pag-iisip at di kumikilala ng katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang reliyon ay parang
paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay malaki ang pakinabang ng reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may kinakain, dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso, sa bitag ng masasamang hangarin at magtutulak sa kanilang kapahamakan. So, dito po sa konteksto na ito ay meron pong problema sa panahon nila na kung saan nag-warning si Paul kay Timothy. So, ang nangyayari sa panahon nila at hindi rin naiiba sa panahon natin ngayon na dapat maging aware tayo. So, dun sa verse 3, meron pong nangyayaring false doctrine or teaching na binababalaan si si Timothy. Then nagkakaroon din ng debate patungkol sa salita ng Diyos na hindi naman 'yun ang kalooban ng Panginoon. Then yung pangatlo, merong nangangaral at ginagamit ang simbahan ang salita ng Diyos sa self-interest or pagpapayaman lang. And then yung pang-apat na winawarn ni Paul kay Timothy ay ang pag-ibig sa salapi. Now sabi dito sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. So hindi lingid sa atin dito, maraming mga Christian talaga na mapapahamak dahil sa hindi sila nakafocus kay Kristo at hindi nila iniisip yung sinasabi ng Bible na dapat itun natin ang ating kaisipan, ang ating paningin sa mga bagay na panglangit. Sa apat na problema na nakita ni Pablo sa panahon nila ay nangyayari din po sa atin, ano? So sa panahon natin ngayon ay very critical ang nangyayari po sa atin at dilingid sa atin merong COVID at hindi natin alam kung ano ang mga susunod. Pero ang gusto kong maintindihan ho natin, yung pananampalataya ho natin. Kasi sabi ng Bible, may mga nalalayo sa pananampalataya dahil sa apat na problema na ito at sa panahon natin, ay nararanasan natin. Ang sabi ng verse 11, ngunit ikaw lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Yung pag-ibig sa salapi. Kasi maraming mga tao, especially mga Christian, ay masyado silang nagpo-focus sa kanilang paghahanap buhay na namimiss nila yung fellowship, yung prayer, yung kanilang pagbabasa ng Bible, yung pagiging isang Christian. Kaya nga sabi ng Bible, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Ito yung dapat na maintindihan ho natin. Ano? Sa panahon natin ngayon, kinakailangan, eto ho tayo. So may apat na tinuturo, no, na sabi rito, Paul tells Timothy that he must, number one, always try to do what is right. Okay? Ang ibig sabihin ng katuwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung tama, yun ang gawin natin bilang isang mananampalataya. Hindi tayo pwedeng sumabay sa mga taong wala kay Kristo. Sapagkat pag wala kay Kristo, syempre sa panahon natin ngayon, napapanood natin sa social media, sa TV, sa balita, yung mga palalamang sa kapwa, pandaraya, panloloko, pagnanakaw. Pero hindi tayo ganon. Kinakailangan mabuhay tayo sa katuwiran. Katuwiran na kung saan, ito yung sinasabi ng Bible, di ba? Sabi ng Matthew chapter 6, verse 33. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So dapat lakaran natin yung katuwiran, yung tama bilang isang mananampalataya. Kinakailangan gawin ho natin yun. Napaka-importante ngayon kasi hindi natin alam, baka dumating si Lord. Huwag tayong sumabay sa ginagawa ng mga tao na kung saan ay hindi tama yung kanilang ginagawa. As a Christian, bilang mga Kristiyano, dapat tayong lahat ay sinusunod natin kung ano yung tama. So always try to do what is right. Number 2, Paul tells Timothy that he must live for God and believe Him, which is Jesus Christ. So dapat tayo ay nabubuhay para sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa
sa anumang bagay, sa kayamanan, sa trabaho, sa anumang ability, kung meron kang ability. So wag tayong manangan doon. Dapat mabubuhay tayo para sa Diyos at magtitiwala tayo. Yun yung sabi ng verse 11. Bakit? Kasi nga, sabi ng Bible sa verse 10, when people really want money, that causes all kinds of bad things to happen. Some people, Christians, stop believing Christ because they want to get more and more money. So hindi masama ang magpayaman. Ang masama, magpayaman na nalalayo ka sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Kaya yung iba, nararanasin nila, kapag sila ay, kahit sabihin natin sumagana sila, ang problema, nasasadlak sila sa paghihirap ng kalooban. Bakit? Kasi mas mahalaga ang buhay spiritual kaysa sa kayamanan sa mundo. Pwede natin pagsabayin yan, i-balance po natin, kinakailangan. Dapat tayo be on fire, spirit-filled Christian, habang nagtatrabaho, habang nangangarap magpayaman, pangarap naman ng Diyos sa atin na tayo ay sumagana para maitulong natin sa mga tao, sabi ng 1 Corinthians chapter 9. So, Paul tells Timothy that he must always try to do what is right. And then number 2, Paul tells Timothy that he must live for God and believe Jesus. And then number 3, love other people. Okay? So pag-ibig at kaamuhan. Kanina yung katuwiran, kabanalan, pananalig. Then pangatlo, love other people, pag-ibig at kaamuhan. So ang pinapatungkulan dito, yung mga taong maaring nananakit sa'yo, maaring yung mga taong sinisiraan ka, yun yung dapat nating mahalin. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na mahalin yung mga taong nakakasakit sa atin, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, pray for them, 'di ba? Feed for them, 'di ba? And then sabi ron, mahalin natin sila. Kaya patuloy tayong magmahal sa mga tao, hindi lang sa mga taong nagmamahal sa iyo, lalo-lalo na yung mga taong parang pilit kang ibinabagsak. Ipag-pray mo sila, mas mapalad tayo kasi tayo yung nakakaunawa. Okay? Tayo yung nakakaunawa. So, alam natin yung ating posisyon bilang isang mananampalataya at itinuro sa atin yan ng Panginoon. Na sabi ng Bible, love your neighbor. So, kahit anong gawin natin, kinakailangan matuto tayong umunawa at mahalin natin ang ating kapwa. And then, pang-apat, for the last, continue to be brave and strong for Christ. So, pagtitiis po yan. So, sa panahon natin, napaka-critical ngayon, kinakailangan matapang tayo at strong tayo kay Kristo. Bakit? Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung second wave na mangyayari sa panahon natin ngayon. Kinakailangan maging matapang tayo at paigtingin natin yung ating pananampalataya. Gaya dun sa parable of the 10 virgins, di ba? Yung limang matatalino, di ba? At 5 mangmang. Yung mangmang, walang baon langis, walang extra oil. So sa panahon natin ngayon, 'di ba, wala tayong church. Wala tayong church. Umaasa po tayo sa ating napapakinggan katulad nito. So hindi lang 'yun mga kapatid, kinakailangan ho natin mag self-reliance tayo through spiritual. Mag-pray tayo, magbasa tayo ng Bible, makipag-fellowship tayo through this every day. Meron tayong devotion, mentoring, kailangan ho natin ito. Kailangan palakasin natin, magpakatatag tayo, magpakatapang tayo, hindi pwedeng tayo ay mag-relax. Okay? Dapat meron tayong spiritual self-quarantine para maging strong tayo bilang Kristiyano para kay Kristo. Para kinakailangan lagi tayong handa. So yan ang mga extra oil natin. Kailangan natin ng prayer, word of God, fellowship, sharing other people, ng gospel. Kaya ang sabi ng Bible, punta natin yung key verse natin, sabi niya, gawin mo ng buong-buo mong makakaya ang pakikipagbaka. Verse 12, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ito yung importante sa lahat. Bakit tayo nakikipagbaka, sa nagtitiis? Dahil kasi ang gusto natin, makamit natin yung eternal life. Kasi baka madatnan tayo ni Lord na natutulog sa pananampalataya. Baka madatnan tayo ni Lord na tayo ay nagre-relax sa pananampalataya. Kasi maraming temptation. Yung 4 na sinabi ko kanina na winarning kay Timothy, ito yung nagaganap sa panahon ho natin. Kaya maging maingat ho tayo.
sa ating pakikinig sa social media, pagdating sa Word of God, piliin natin, tanungin natin ang ating pastor, pastor, tama ba itong pinapakinggan natin? Baka namamali tayo sa ating napapakinggan na mga nagtuturo, ano? At tayo naman ay kukorek, ano? At pangalawa, ingatan din natin ang ating sarili. Kaya sa atin, mga kapatid, ito yung advice ni Paul kay Timothy, at hindi lamang kay Timothy kundi sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kinakailangan mamuhay tayo sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, kaamuan at pagtitiis. Always try to do what is right, live for God and believe Him. Love other people and continue to be brave and strong for Christ. So malapit nang dumating talaga si Lord. Talagang kinakailangan ang ating pananampalataya ay papagtibayin natin. Fight the good fight of faith. CBCM family, kapit lamang po tayo, manatili tayong manalangin, gawin natin yung nararapat natin. Basta abangan natin ang pagdating ng Panginoon, prepare your heart, be on fire, at strong yung ating pananampalataya. Huwag tayong magulumihanan sa ating mga pangangailangan, sa mga nangyayari. God is in control. Ang Holy Spirit nasa panahon pa natin, naririto pa, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, isa pang advice ang i-share ko sa inyo, no. Mabilis lang po ito, no, sa panahon ni Joseph the Dreamer. Kung naalala po ninyo, mga kapatid, na meron tinatawag na panaginip si Paraon. Sabi niya, ang panaginip ko ay ganito, at ang paliwanag ni Joseph, sabi niya, merong 7 bakang mapapayat na umahon sa pangpang, at pagkatapos merong 7 bakang matataba na umahon sa pangpang at kinain yung 7 bakang mapapayat. So ang explain ni Joseph doon, sabi niya magkakaroon ng 7 years na kasaganaan at 7 taon na tagutom. So sa panahon natin ngayon, parang hindi tayo nakakaranas ng kagutuman. Pero be wise po tayo, mga kapatid, maging masino po tayo sa mga blessing na tinatanggap po natin. Hindi natin alam ang kasunod na buwan na mangyayari sa atin. Basta ang lahat ng yan, physically, spiritually, mag-prepare ho tayo. Higit sa lahat, yung ating pananampalataya, huwag nating hayaan manlupaypay. Dahil kailangan natin ito upang sa pagbabalik ng Panginoon, madatnan po tayong lahat na matibay ang ating pananampalataya. Fight the good fight of faith, CBCM family. Magpalakasan ho tayo, magdalanginan ho tayo. Ito po ang kailangan natin ngayon. Huwag tayong magre-relax, be on fire sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. Yan lang po ang aking i-share sa inyo, at magandang gabi sa inyong lahat. Salamat, Sir. Tunay nga po na we should really good fight faith during this time, and we should focus our eyes on Jesus. So ngayon naman po, para po sa ating mentoring, may we call on Bishop Ernesto Domingo. Okay, thank you very much, Sister Lady. Namiss ka namin. Salamat sa pag-MC mo. And also, I'd like to thank our pastors from General Nakar, Minahan, Pasopecto. We need to be strong enough. We need to be strong. We need to be wise in the last days and be very careful being as a Christian. So ngayon, pag-usapan naman natin, how do we become fruitful being as a Christian, being as a cell leader? My topic this moment is growing cell needs involvement in the vision. So, because church growth or cell growth is not an accident, it is always intentional. You need to involve yourself. If you want your cell become good, a fruitful cell, a productive cell, you need to participate. The cell leader must participate himself.
Kasi pag hindi ka nag-participate, hindi siya lalago. Hindi siya lalago talaga eh. Parang ano yan eh. Ang manual, it is good we have the manual, but without using the mechanics of the manual, without praying, no, asking God a blessing for that manual, we cannot grow. So we need to involve ourselves. You are a cell leader, you need to involve yourself in order to have a fruitful ministry in life. Kasi pag hindi mo ginawa, hindi mo tinarbaho, sabi ng James, faith without work is dead. The same as amen without work is dead. So, ang paglago ng cell ay nangangailangan ng pakikisa. Nangangailangan ito ng puso. Nangangailangan ito ng burden ng leader. Nangangailangan ito ng focus. Nangangailangan ito ng full attention. So, pagka 50-50 lang ang attention mo, focus mo, yung involvement mo, and then sometimes seasonal, you cannot become a fruitful in the ministry. So we're going to study one by one, little by little, what is all about this ministry, no? Ano ba ang involvement dito sa ating ministry? Number one, always remember that the vision, yung pangitain, it always relates to leadership. So sometimes our leadership tested, challenged by different kinds of the attitude of our cell member. Or sometimes the climate, yung mga umulan lang. Remember the vision always relates to the leadership, whose purpose, again, is to win and to train people. So, if you do not win, wala kang iti-train. Walang susunod. Because the leader must learn how to train, must learn how to handle. And not only that, but the cell leader must know how to impart his own life to his own cell members. Do you know that the cell leaders become a new vision carrier of Jesus Christ? A vision carrier. But the primary must be also a vision carrier. The 144 must be also a vision carrier. In fact, they become what? Parents for the new families. So number one, the cell leader is the new vision carrier. If you are a cell leader, you are a vision carrier. And you need to involve yourself to this vision. Why? Because you are a vision carrier. Hindi lamang kami ang vision carrier. Pagka ikaw ay, pagka kami ay, namin, Pastor Eli, na pinamuhay namin, in-impart namin ang vision, then it means you are now a vision carrier. Number two, you're not just only a vision carrier. Remember, you are a parent for the new group, for the basic community, and that's what we call families. And this is your descendant. Kahit saan makarating, yan ang iyong spiritual descendant. Number three, cell members is the fruit of your faith. In the vision, no? Ang iyong magiging membro ay bunga sa pananampalataya ng iyong pangitain. So, the cell leader must involve himself. Siya mismo, dapat ipamumuhay niya, siya ay vision carrier. Ipakikita niya na siya ay parents para sa kanyang small group. At makikita niya rin yung bunga ng kanyang pananampalataya. So mahalaga na maintindihan ng mga cell leader na they need to live according to the vision. Remember, next, the vision is a commissioning all the leaders to fulfill the Great Commission. How? Now that's the question. How? The vision is a commissioning all the leaders. Go. Go and multiply. Go and replenish the earth. Go and witness. But the question, how? Number one, pray to God. Lord, you can use me. I'm now ready to face
this challenge to me. So, in order to have an involvement, you need to pray first to God, asking God the revelation. Kukuha ka talaga ng revelation. Hindi yan, ang cell group mo, hindi yan lalago ng walang panalangin. Because remember, prayer is a breath. It is hininga ng ating buhay. So, ito yung time para makakuha ka ng revelation sa Panginoon. So, you need to pray. Mahalaga yan. No? Number 2, we need to organize ourselves. We need to plan. Mag-i-schedule ka. Kailan ka magsi-cell group, no? Paano ang gagawin mo rito? So you need to plan sino ang mga taong kailangan mo, sino mag-isip mo. Gagawa ka ng mga planning. Program. So that's number 2. We need to organize ourselves. Remember, sabi ng Corinthian, out of order is a sign of carnality. You need to organize. You need to plan. Pag pinaplano yan, na, halimbawa, sa isang taon, ilang kaluluwa ang masasave? Sa unang 3 buwan, 2. Sa pangalawang 3 buwan, 4. Kasi yung 2, they can introduce you to other people. So number 3, how? You need to multiply your leader. Not just only you, but you need other next to you. So, in order to have like you need strategy. Kaya nga ang goal natin, no, to make every cell member, someday, they become follower. And then, the next is to become a leader. So, you need strategies. Ano ba ang strategies na ginagamit natin dito? Kaya nga meron tayong tinatawag na win, life of class, and then encounter, and then life class. Then that's a part of consolidation. Win, consolidate, and then train people. No? Equipping people. That's our strategies, and then send them out to empower the people. And then number 4 yan. Number 4, we need to train our people. Now, the question, commissioning all the leaders to fulfill the Great Commission, how? We need to train the people. Kaya meron tayong School of Leadership, training and training and training. Diba? So, we need to equip, pinalalakas ang mananampalataya. Even little by little, because we want to solve the word how. We want to solve the word fulfilling the Great Commission. We want to solve the problem of hindi ka nagiging fruit bearing, no? Parang nagiging barren. We do not want our ministry, our cell group become barren. We need our cell group become grow in number and in quality. Number 5, we need to empower. It means kasama sa planning mo, someday I will send these people. That's empowering. You need to bring them in front of the parang frontliner. Ipakikita mo ang bukirin. Now, this is the field. Ito ang community, ang campus. Ito naman ang hospital. Ito ang jail. No? Ito ang place kung saan nandoon ang mga maraming taong nangangailangan. And then number 6, we need to align ourselves into the vision of our people. So number 6, we need to align in the vision our people. So yung pupuntahan ng tao na binigay sa atin ay pinagkatiwala ng Panginoon, i-align na natin sa vision yan. Kasi pag itinigil mo yan, hindi mo yan isinend out at hindi nila naintindihan, ang pangitain, nagtatapos na sila doon sa training process. No. Dapat tuloy-tuloy ito. No, talagang spiritual descendant ito ng mga Kristiyano. Do you know that our calling in the ministry is the restoration? Okay, next. So, tingnan niyo ito, no? In the book of Matthew 4:19, and he said to them, sabi ng Panginoon, he said to them, follow me, and I will make you the fishers of men. Follow me, and I will put you into a process.
Kaya ang pagsunod sa Panginoon, little by little, unti-unti kang nadidevelop. Kaya the moment you stop following Christ, madidelay yung develop ng isang Kristiyano. Kaya nga, as much as possible, the leader, if you want your cell grow, the leader must learn how to motivate the cell member or the SOL student. How to motivate, how to challenge, how to encourage. Kaya kasama yan sa pag-develop ng ano. Now, this is a part of leadership. You need to learn how to encourage your people. Okay? So, magkakaroon unti-unti ng restoration. Yung nawala kay Batyadan, go and be fruitful. Marirestore yan sa inaalagaan natin. Number 2, do you know that our calling is the restoration, the acceptance, no? The Bible said in the book of Malachi chapter 4, verse 5 to 6, He will turn the hearts of the father. He will turn the hearts of the father to the children. So this is reconciliation. God accept those people in His sight. That's restoration or reconciliation. So magkakaroon yon. Then the moment you understand that those things, ay makikita mo yung pagkakaiba ng Old and the New Testament. I'll give you some. Sa Old Testament, tinawag ng Lord, number 1, si Jacob. In the New Testament, sa Bible, the vision carrier. No? Sa government naman, the president. Almost the same Kita nyo sa Old Testament, Jacob, and then the third governor, and then the conquest, that's 144, and then the dominion, 178. In the New Testament, the pillar of the country is the president, just like Moses. Diba? The case, yung mga elders ni Moses. Diba? And then the mayor, this is the 144 of the vision carrier, and then the multitude, the barangay chairman. Almost the same. Pag makikita mo, no, yung pillar of the government, at saka yung pillar sa Old Testament, at saka yung pillar ng ministry mo, no? It is you, that the involvement, almost the same. You, the keys, the door, the multitude. Jacob, the 12, the 144, the 178. Ang matindi, pagka narating nung barangay, the chairman, yung talo sa baba, that's dominion. No? Go and replenish. Dapat hindi namamatay yung ating pangindain sa Panginoon. Okay? So, the calling to our ministry, it means the restoration of people. Come, follow me, and I will restore you. I will make you the fishes of men. And then, the people will go back to the heart of God. Yan ang sinasabi ng Bible. Okay, pakita natin. Jacob, the governor, and then the conquest, the dominion, and then the multitude. Ito yung nakikita natin Kaya ipinapakita ng Panginoon sa atin kung talagang i-involve natin ang ating sarili. At ikaw yung Jacob, ikaw yung vision carrier ng cell group mo. Someday, hindi magiging ganyan lang yan. Someday, it will increase little by little, no? Hanggang sa madala natin sa Panginoon ng maraming mga mananampalataya sa Panginoon. No? Mahalaga yung maintindihan natin. Now, vision again is not just only easy, no? Vision is easy, but the work is hard. Pag tinignan mo ang vision, tinignan mo doon sa panoramic view or doon sa itaas, ano? Pag tinignan mo yung kabuuan, katulad na naman, umakyat ka sa tuktok, tinignan mo ang subdivision, pag tinignan mo ang buong muson, o buong Taytay, makikita mo yung kabuuan niya Pero pag bumaba ka, matrabaho. Iisa-isa yung mga iskinita. So, ito yung magandang maintindihan. Yung pangitain, talagang hindi mo pwedeng hindi involve ang sarili mo. It must be a part of your life and strength. So, maging bahagi ng iyong buhay,
maging bahagi ng iyong kalakasan. The fulfillment of the vision is in the hand of the visionary. Remember that word. The fulfillment of the vision is in the hand of the visionary. And who is the visionary? Diba sabi ko nila? The cell leader is the vision carrier. You must be a vision carrier. So in order to have a strong knowledge about the vision, number one, you must be caught by the vision. Remember this word. The cell leader, again, I say unto you, you must be caught by the vision. Second, you need to understand the vision. And third, you need to live the vision, by the vision. So, ang hininga mo, ang isipan mo, hindi ka mapapakali, hindi ka, kumbaga, ang focus mo, parang nanay yan eh, parang nanay, yung anak niya lagi iniisip, paano siya mapapagay, paano siya mapapalaki, ano yung dadamit niya. So, ang life niya nakafocus doon sa kanyang anak. So, the vision carrier, the cell leader must involve himself, must participate himself to the vision. And then, you need not only to live, but you need to impart the vision. So, yung cell member mo, i-impart mo yung vision mo. Yun ay ikaapat. You need to impart your vision to other people. And then next, he must apply, the cell leader, now this is important, the cell leader must apply the vision. Not only impart, but apply. I-apply mo yan. Hindi ka lang nag-vision casting, you need to impart the vision. So, ito yung gagawin mo. No, the vision is easy, but to work is hard. You need to be involved yourself. The vision is your life, your strength, and everything. Now, in the vision, there is a heart and there is a steps for the vision. Next. Now, the heart of the vision is the vision carrier himself. You, the cell leader, is the heart of the vision. Kaya pag tinanong mo, Lord, anong gusto mo sa akin? Sabi ng Lord, I want to have your heart, your focus, your yung compassion, no, yung kabuuan ng iyong buhay. So, you need to be strong, passion to God and the people. Dapat, loving God ka, loving people ka. Hindi mo magagawa yan if you are alive, your old nature. Dapat dying to self ang isang Christian. Number two, if you have the heart in the vision, if you are really guide yourself away from your comfort zone. That's in Matthew chapter 8, verse 20. Yung mga comfort zone mo, lalayo mo yan. Sabihin mo, gusto mo na sana magpahinga, pero kailangan mo magbisita. Kailangan mo mag-chat. Kailangan mo mag-advise. Diba? Bakit tinawag ang 7-Eleven na convenience store? Kasi nandun na. Pagka gusto mong maging fruitful, you need to involve yourself. May inconvenience ka. Diba? Hindi pwedeng so away from your comfort zone. And then, take all the risk. Kaya na matindi, diba? Biro mo, lahat. Delikado, mapupuyat ka, ganito, maubos din ng pera mo. Take all the risk. Why? Because you involve yourself to the vision. Kasi gusto natin maging ang cell natin ay mag-grow. Kaya hindi pwedeng hindi ka mag-take ng risk. So there are two kinds, the heart and the step. Now what is the step naman of the visionary? So you need a system. So dapat may system, meron ka sistema, hindi lamang yung system ng SOL natin ha. Dapat ikaw mismo may sistema ka ito. Paano ka ba maging mabilis? Halimbawa, mamaligo. Ano pa nilukusan sa buhay mo, pagising mo, meron kang sistema at automatic ito eh. So ganun din sa isang Kristiyano, the step of the vision, you need system. Now, pag meron kang system, first of all, ikaw mismo, you must believe to your system. Pangalawa, you must submit to your system. Pangatlo, you must follow to your system. Hindi pwedeng paiba-iba ka. Dapat paniwalaan mo kung ano yung maganda sa ginagawa mo. Pag hindi mo pinaniwalaan,
Wala. Pag hindi ka nagpasakop doon sa sistema mo, wala rin. At susundin mo yung sistema mo. Diba? So you need to put your first into a process in order to familiarize everything. Now listen to this. If you want to do something that really changes someone's life, the best thing you can do is to make that person a participant in the process. Again, if you want to do something that really changes someone's life, the best thing we can do is to make that person a participant in that kind of process. Walang pagbabago. Una yan sa sarili mo. Dapat ikaw mismo i-involve mo yung sarili mo. I need to believe this kind of system. I need to submit to this system. I need to follow to this system. Why? Because our step in the vision is the system. Meron tayong mga bahagdan. The level. Kailangan natin isasagawa sa buhay. So that's another involvement or a participation of the leader. Again, for the last, let's review the G12 master. This is the thing gusto ko the G12 masters. Number 1, master the materials. Okay? Sa materials, meron tayong training manual, life trust devotion, meron tayong encounter, spiritual overhauling, 3F natin, and then life class, another devotion, 63 days lahat yan, then School of Leadership curriculum. So, may mga ginagamit tayo dyan. Meron tayong 63 days devotion. Diba? Meron tayong almost 22 topic sa encounter. So, dapat yan, mamasterin natin lahat yan. Ano ba yan? Katulad ng encounter, ang pagkaintindi ko dyan, spiritual overhauling yan. No, kung merong overhauling sa sasakyan dahil sira-sira na o mahina na, no? Kung gustong nung may-ari na palakasin ang kanyang sasakyan ulit, mabalik kahit 80%, kung nandoon na siya sa 40% ng lahat, dahil matanda na, matagal na, lost compression na, sira na ang battery, o kailangan palitan na, basag-basag na yung mga biro, no? Tapos nababak ang bitura. Ang gagawin dyan, talagang i-overhaul ang makina, under chassis, lahat yan. Paglabas sa shop, abay, kahit 80% nakuha niya yung bilis na ulit. From 40 to 80%. So, ganyan din sa buhay. Bugbog ang tao ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Kailangan nila ng spiritual overhauling. So, kaya pag-uwi nila, no, alam nila na ito yung materials na ginamit natin sa kanila ay nakapagtanggap sila ng freedom, fire, and focus. So, number 2, master the mechanics. Meron din mechanics. So, this is called the working system for the vision. Yung mechanics ng pagpapalago ay mahalagang maintindihan lalo ng mga cell leader. Kaya meron tayo spiritual preparation, physical preparation, di ba? Meron tayong venue, di ba? Lahat yan, inaano natin yan, na pinag-aaralan natin. And then the third and the last, we call that mentoring and coaching. You need somebody mentoring or coaching. Kaya kailangan makipag-usap. And thank God, meron tayong ganito, no? Meron tayong ganitong ginagawa. So number 3 is mentoring and coaching. That's number 3. So, ginagawa natin gabi-gabi hanggat may naka-quarantine tayo. So, wag natin sayangin, no? Pagkataon, walang imposible, walang mahirap pagka gusto. So, naalala ko nung bago yung magkaroon tayo ng ECQ, dinisal ko agad, sabi ko sayang itong araw na gusto kong magkaroon ng, ewan ko kung na-open dito sa akin mga katabi. Sabi ko gusto kong magkaroon ng mentoring gabi-gabi. And then, sabi ko pwede magamit ang Zoom. At itong mentoring na ito, itong coaching nito ay mahalaga sa mga Kristiyano. Pagka ikaw ay nag-aspire ng maging fruitful ang ministry mo, you need to know the G12 masters. 3M master. Master the materials, master the mechanics of the materials, and then you need somebody to mentor. Siyempre, una na kami ni Pastor El na pwedeng mag-mentor sa inyo, mag-coach sa inyo, at plus yung ating mentor. So for tonight, again,
Let's take a look. Our topic for this tonight is growing cell needs involvement in the vision by the cell leader. Yun ang kailangan natin. Hindi pwedeng lalago ang cell group mo nang wala kang involvement. Never, never, and never. You need to participate. You need to include yourself. No, you need to swing that kind of a process. Ikaw mismo papasok ka dun sa pamamaraan. At pagka napasok mo yun, hindi mo na mahirap sa kasunod. Kasi bakit? Mamasterin mo eh. Kailangan ma-over pamilya sa iyo. And then, you need to pray for it na panalangin, mahalaga. Para lalo natin ma-convince yung ating sarili. Again, leaders, I hope naintindihan nyo. No? Again, sa leaders, future leaders, SOL student, growing cell needs involvement. You is the heart, you is the steps of the vision. And God wanted the whole thing. We need to follow in order to put us into a process. Someday, you become a powerful soul winner and teacher of the gospel. Let's pray. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin. Nataya mo na sa gabi po na ito. Hindi lamang po kami tagapakinig kung hindi kami mismo ay papasok sa kalagitnaan ng sistema na ito. Na kami mismo ay magkakaroon ng passion for you, passion for other people. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Dinadakila ka, Panginoon, pinupuri ka, Panginoon, sa amin pong buhay. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Thank you, Sister Lady. Take charge, Sister Lady. Thank you po, Bishop, for that wonderful message. Totoo nga na kailangan natin sa involvement. We also need to pray, plan, strategize, train, empower, and align ourselves with the vision. So, ngayon naman, for our question and answer, meron po ditong isang question, Bishop. Sabi po dito, how can a leader assess if they have the right motivation in following the vision? How can a leader assess if they have the right motivation in following the vision? How can A leader assess no? have the right motivation in following the vision? So, paano daw po malalaman kung may right motivation po ba ang isang leader sa pag-follow ng vision? Ano po yun? May assist mo ang sarili mo kung talagang tama. First of all, yung magiging bunga no, ng yung effect ng iyong pagpapasunod sa iyong mga miyembro. Kasi pagka walang, doon pala makikita mo na ma-assess mo na yung sarili mo na hindi talaga effective yung ginagawa mo. Bigyan na pa yun, nakita mo na. Kung gusto mong makita kung effective yung ginagawa mo, pakita mo doon sa bunga. Ngayon, pag hindi mo makita yung bunga, you need to change your system. Kasi hahanapin mo na kung paano. Ang Panginoon naman, pagka eager ka to know yung effectivity ng yung pagtatrabaho sa Panginoon, hindi naman siya magkakaiti kasi gusto mo. Ako, ganun din. Minsan, pag nag-a-assist ako na isang member, meron din ako mga ginagamit na sistema. Siguro someday may bibigay ko yun na kung paano. Okay. Kasama yan sa program ko na how to assist ourselves, our leaders next to us. Makikita natin yan. Okay, Steph, kaya another question? Ito po, may last question. Paano naman daw po ma-overcome ng isang leader yung self-doubt and insecurity? So, faith in the Lord, Word of God. Pagka ganyan, una yung prayer. Isabihin niyo sa Panginoon, Lord, increase my faith. Sa Panginoon, yung isang lalaki na gusto niyang gumaling ang kanyang anak,
hindi niya sinabing, Lord, remove this problem. Sabi ng Lord, increase my faith. Actually, ang kalaban ng faith ay fear. So yung doubt na tinatawag na ng Panginoon. And ayaw ng Panginoon ang Kristiyano ay laging nagda-doubt. Ayaw niya. In fact, it embeds in rebuke. You little faith. Yeah. Where is your faith? Mas sinangampa nga ni Jesus yung mga tintil na katulad natin na sabi niya, wala akong nakitang ganitong kalaking pananampalataya sa Israel. So think of Sister Kelly. You can handle your doubt. You need to believe in the Word of God. You need to pray for it. Sabihin mo, Lord, increase my faith. Kahit hindi mo sabihin, remove this problem. Kasi ang isang isipan natin, mamit agad yung problema para maniwala tayo. No. Sometimes God allow test us from different turmoils, problem. Para makita natin na mayroong Diyos. So, talagang dapat i-deal. Tama yung tanong na yan. Dapat i-deal ang doubt. Harapin natin yun kasi pag hindi natin yung mismo yung ating magiging struggle in life. So, we need to overcome that kind of doubt and fear. Word of God pa rin because faith comes through hearing on the Word of God. Okay, and then start to believe. Believe and believe and believe. Then exercise your faith. Okay? Thank you po, Bishop, for answering those questions. Maraming salamat din po for giving us a powerful word. Po, para sa mga nanonood po sa atin, you can also subscribe on our YouTube channel para po ma-follow itong mga ating live sessions and our previous sessions ng ating mentoring and devotion. Yun lamang po, Bishop. Thank you, Sister Lady. At salamat sa iyong pagbabahagi sa amin ng iyong talento at ikaw kasama namin at kapilig namin. At salamat din kay Hannah Shield na aming naging worship leader. Salamat din kay Pastor Pecto na siyang nagbigay ng word of truth na aming be strong in the Lord, be wise in this day kasi kailangan maging matalino tayo, no? So binabati ko rin salamat din sa ating program coordinator si Abby. Malaking bagay siya sa Ministry of Christ Center. And I appreciate that. And also our director, Brother Robin, na nag-ayos ng ating sistema. Sa aking kasama na rito na si Sheila, nag-ayos din na aking computer. So salamat sa mga taga San Fernando. Salamat sa inyo. Pastor Aida, if you're there, thank you very much. Kinanay Sister Babes, thank you very much. Kay Ruth, Noemi, kay Jemo, Pastor Aida, Pastor Arce, thank you very much. Kay Maki, yan. Who else? Ay, Glenda. Glenda, are you there? Yeah, kaway-kaway naman yan. Si hindi ko nakikita. Si Alex. Alex, at saka si Demi, si Nanay. Yun, dami nila. Pag hindi pa kayo naging cell leader yan, dapat pagpunta ko dyan, dapat may mga cell member na kayo. Okay? Baka mamaya, kinig-kinig lang, Sige, ikaw, Hana, ganda pala boses mo, tuloy-tuloy mo lang yan. Ang ganda ng salamat sa Panginoon kay Hannah Shield. And then, kay Lady Diaz, salamat sa Panginoon. Kay Brother Jordan, salamat sa inyo lahat. Tuloy ng Panginoon. Sige, so kita-kita ulit tayo sa araw ng bukas and may the Lord bless us. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Good night po, Bishop. Bye-bye. Steady, bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye-bye po. Bye.